So ngayong umaga ho, gusto ko lang bigyan tayo ng paalala, ng hamon, na sa buhay natin, marami tayong pwedeng ipagpasalamat, pero merong isa na dapat ay laging lumulutang sa ating buhay. Ngayong umaga, nais ko magbahagi sa inyo na binigyan ko ng title na dapat lang. Sundan na siguro ako ng PMIT. Nagkaroon ng changes sa schedule okay? Ang title po ng ating pag-aaral ngayong umaga, sabi mo sa iyong katabi, dapat lang. Ano po yung mga dapat lang na ito? Well, number one, gusto ko pong ating alalahanin na dapat lang ipagdiwang ang pagiging born again. Sabi mo sa iyong katabi, dapat lang. Meron akong babasahin sa inyo ilang mga talata sa Bible. Medyo, pag tinignan po natin to, meron po siyang dating na parang pessimistic or medyo malungkot ang pwedeng maging dating sa buhay natin. Ecclesiastes chapter 3, verses 1 and 2. Ang lahat ng pangyayari sa daigdig ay nagaganap sa panahong itinakda ng Diyos. Ang panahon ng pagsilang at panahon ng pagkamatay. Narealize ba niyo yun? Ang sabi po ng Bible, meron daw hong panahon sa lahat ng sitwasyon sa buhay natin. So merong panahon ng pagsilang at merong panahon ng, sabi mo sa iyong katabi, pagkamatay. Pakisabi mo sa kanya, nakadestino ka na magpapahinga. Oh, pastor, ano ba yun? Nanakot ka naman yata. Hindi ba sabi sa Bible lang linaw May panahon ng pagsilang at may panahon ng pagkamatay. Sa Ecclesiastes, makikita rin niyo po yung mga paalala, katulad halimbawa ng ganito. Kung meron daw pwedeng pagpilian ng isang tao na dalawang pupuntahan, isang birthday party o isang feasting, at sa kabilang banda ay meron kang kamag-anak, kaibigan, probably kapitbahay na namatay at nando sa lamayan, ang sabi po ng Ecclesiastes chapter 7, mas wise na pumunta sa lamayan. Bakit po? Sapagkat sabi po ng Bible, upang ang lahat ng mga taong buhay ay mapalalahanan na ang kanyang panahon din ay nabibilang. So, sa Ecclesiastes, napaka-consistent niya ng pagsasabi na merong panahon ng pagsilang at merong panahon ng pagkamatay. Actually, let me give you one powerful statement. The statement is this: the time you were born, that started the countdown of your death. The time you were born, that started dying for you. Wow. Meron ako mga pagkakataon na nabanggit pag nagse-celebrate ng birthday party. Sino mag-birthday ng September? Nag-birthday ng September at mag-birthday ng September. Pagtaas ng kamay. Yan. Well, good. October. Malapit na October. Sino mag-birthday ng October? Okay, marami. Alam ba niyo, meron akong revelation na tinanggap sa Panginoon na bawat birthday, listen to this, ang ibig sabihin, ay isang taong nabawasan ang buhay mo sa ibabaw ng lupa. Parang sinasabi po ng Loyola Memorial Park at yung Manila Memorial Park, welcome to your home. I mean, very soon, you will come to that point. Kaya nga pag tinignan po natin ang Bible, ito ang makikita po natin at marami hong mga karanasan ng tao na ito ay nagpapatunay, ano po yun? Kasabay ho ng pagsilang ay kakambal na ho nito ang maraming mga luha, pighati, problema, at ultimately, have you realized, death can come anytime. Kung kayo po ay, meron po ako isang napuntahang lamayan na matindi ho yung pagdadalamhati kasi narinig ko, sabi, hindi ko maalala kung sa lamay po ako nakapunta, na ang binanggit doon, for 31 years, more than 31 years, ay walang namatay na malapit nilang kamag-anak. Pero this time, namatay yung kanilang ama.
So ang dating ay napakasakit. Parang ganito ho eh. Parang pagka ikaw ay nabubuhay, malakas ang iyong pakiramdam, you don't seem to think that death can come anytime. Especially to your loved ones. At lalong-lalo na sa iyong sarili. Meron ba sa inyo na nag-iisip, ako baka mamaya mamatay na ako? Meron ba? I think wala. Pero that's the reality. Ano ang realidad? Sabi po ng Book of Ecclesiastes, there is a time to be born and a time to die. Pero, alam nyo, lahat ng ito, ay yung binanggit ko kayo na, yung kakambal ng pagkasilang ay maraming problema. Ang apo ko ho, actually, wala po si Tessie ngayon, yung aking misis, dahil dinala ko siya sa Makati Medical para umalalay sa aming dalawang kambal na apo. Nasa ospital ho ngayon. Pero ganun ho, realidad ng buhay. Bakit meron pang time na dumarating nagkakasakit? Ba't merong time na dumarating yung nagdurusa ka? Ba't merong time na dumarating ang tao ay naghihirap? Bakit time na dumarating sa buhay natin yung paghihiwalay ng mga mag-asawa? Ang pamilya ay nawawasak? Di ho ba? Pagka pinag-aralan nyo at maraming mga pelikula, maraming mga nobela, maraming mga nasulat na ang sinasabi ganito, ang kakambal ng buhay ay pighati at maraming problema. And in a way, that is really, really true. Pero ito ho, ang maganda. Ang maganda ho, sabi ko sa inyo kayo na, the moment you were born, you started to die. But listen to me. The moment you were born again, you started to live. Hello? Sino rito ang born again? Pakitaas ang kamay. Praise God. Alam nyo, wala akong po pwede na pumigil sa kamatayan. Pero nang ang Panginoong Yesus ay mamatay sa bundok ng Kalbaryo, si Apostle Paul na nagkaroon ng wisdom at ng karunungan mula sa Panginoon, mula sa Diyos, makikita po niyo, sinabi niya sa 1 Corinthians chapter 15, sa latter portion, sabi niya, "Oh death, where is your power? The power of death is sin." Pero sabi po ng Bible, "But praise God, Jesus Christ died on the cross so that the power of sin and power of death can be overcome." Hallelujah. Hallelujah. Alam niyo ho, lahat tayo ay meron na nakatakdang panahon ng paglisan sa mundo. Ang maganda lang ho ay dapat alam natin, ikaw ba ay nakatitiyak na pag umalis ka sa mundong ibabaw, ay pupunta ka sa piling ng Diyos. Ang nakakatiyak ay yung mga taong na born again. Sapagkat sabi ni Jesus, "Not unless a man be born again, he cannot see the kingdom of God." The very purpose, the very reason why Jesus Christ died on the cross is only one. At ano po yun? Mula doon sa kapahamakan, mula doon sa buhay na napaka punong-puno ng dusa at pighati at kahirapan, ang mga tao na maniniwala kay Jesus ay iaahon ng Panginoon sapagkat sila ay nagtiwala kay Kristo at yung tinatawag po nating naging born again. Pwede bang marinig ang malakas sa palakpak ng mga born again dito? Malakas na malakas na malakas na malakas. Hallelujah! Bakit ho? Sapagkat sabi po ng Biblia ay napakalinaw at napakasimple. Ani ng tao makamtan man niya ang buong kayamanan ng sanglibutan kung mapahamak naman ang kanyang kaluluwa. In short, wala pong pwedeng itapat na halaga kahit gaano karaming milyon at bilyon ang pwedeng itapat sa isang kaluluwa na mapapahamak sa impyerno. Pero purihin nga po ang Diyos. Tayo ho, sa sino man sa inyo na tumanggap sa Panginoon, you've got it. You have it. And what is that? Eternal life in the Lord. Eternal life that is assured by God. Kaya ano po ang dapat natin gawin at alalahanin? Sabi ko kayo na, dapat lang. Ano yung dapat lang? Dapat lang natin pagdiwang ang ating pagiging born again. Mamaya ay ating pong time ng Thanksgiving. And I'm sure, kung iisipin po natin, kung meron pong pinakamahalagang nangyari at pwede nating laging ipagpasalamat ng todo-todo araw-araw sa ating buhay. Yung pwede natin sabihin sa ating mga kaibigan at lahat ng kasamahan, alam mo, ang pinagpapasalamat ko ng matinding-matindi sa araw na to, ako ay naging isang born-again Christian. It's not about religion. It is about relationship with God. Kaya nga, ako ay nagkaroon ng realization, nabanggit ko yata sa inyo to, na gusto kong, naisip ko, kung pinagdiriwang ko yung aking birthday
dapat kong lalo ipagdiwang yung aking pagiging born again. Naging born again ako noong November 10, 1973. Nagpaplano ho kami mag-asawa sa November 10 this year. I will be 41 years in the kingdom of God. Wow, 41 years. Nagpaplano po ako mag-celebrate ng todo-todo. Pinag-aaralan ko lang kung pwede ko kayong anyayahan lahat sa Manila Hotel. O dito na lang tayo para mas mura at mag-set up ng table dito. And just rejoice. Why? Because one time, one day, I was lost, but now I am found. Gusto ko yung song na yun, yung Amazing Grace. I was once lost, but now I am found. Kaya sa buhay ko din ho, ang hindi ko kinakalimutan ay alalahanin yung tao na ginamit ng Panginoon para ako ay maging born again. Because I realized this. Any ministry, for that matter, any work, great work of God, lagi po ang Diyos ay nagpapaanyaya sa mga tao, hey, do you want to become partners with me? God invited Moses. God invited Elijah. And all these great men of God, David and Abraham, God said to them, I want to do great work, but I want you to be partners with me. Kaya sa akin din, niniwala ako na ako'y makakilala sa Panginoon kasi may nakipag-partner sa Diyos na sinabi niya sa Panginoon one time, Lord, I want to share the gospel of God to every living creature. At yun po ay si Pastor Sinon Camacho. Di ko makakalimutan, napakasipag po noong pastor na yun. Minsan darating po sa bahay namin yun, 5:00 na madaling araw. Tutok-tok po sa bahay namin yun. At sasabihin niya, mga kapatid, 5:00, kung minsan tumutok-tok po yun. Pwede ba tayong manalangin? Kaya pupungas-pungas pa kami. Pero dumating siya para mag-pray. At napakasipag ho niya, mag-win ng maraming tao sa Panginoon. Isa po ako sa nakakilala sa Panginoon through him. Pero patay na ho siya. Pero yung kanyang asawa, 90 years old, buhay pa ho. Kaya ginagawa po namin ni Mrs., every now and then, probably once every quarter, pumupunta po kami sa kanya at lagi po namin sinasabi, salamat po na ibinigay niyo ang buhay niyo sa Panginoon. Ako at ang aming buong pamilya halos ay naging Christian. Napakaganda pong alalahanin ninyo, kailan ba kayo naging born again? At isa pang magandang gawin, sinong ginamit ng Lord para kayo ay makakilala kay Kristo? Kung naaalala nyo kung sino siya, maganda rin yung babalik-balikan at sabihin sa kanya, salamat sa Panginoon, nakipag-partner ka sa Diyos at ako'y nakakilala kay Lord. Ito po matindi. Now, kayo ho at ako ay pwede maging partner ng Lord para abutin pa ang maraming tao na naliligaw ng landas. Sino magsasabi dito, Lord, gamitin niyo po ako. Pakitaas ang kamay. Amen. The world will be a beautiful world to live if there will be people like you, like every one of us, who will be bold and daring to say, God, use me for your glory. So that many people will celebrate their being born again. Sabi po ng Biblia, sa Luke chapter 15, meron lang isa na tumanggap sa Panginoon, kumilala kay Kristo. Sabi po ng Bible, libo-libong anghel sa langit ay nagkakatuwa. Let's organize a party in heaven. Amen? Amen? Think about your loved ones, your parents, your siblings. Bring them at the feet of the Lord. Tell them, there is life in Jesus Christ. Sa pahumuling malakas sa palakpak sa Panginoon na dakila. Praise God. And lastly, let me share with you, dapat lang i-celebrate ang alin? Ang pagiging born again. Every day. At dapat lang alalahanin natin ng Panginoon sa ating buhay, whatever comes our way. Sabi ko sa inyo kanina, the moment you were born, you started to die. At marahil wala hong tatanggi sa atin na isa sa pinaka-ayaw natin sanang maranasan ay yung ganong karanasan. Minsan iniisip ko din, doon sumasagi din po sa aking isipan. Kami ho ni Mrs., ang aking asawa, iniisip ko, Panginoon, sino ba mauna sa amin? Masarap sana sabay no? Kunin na kayo ng Panginoon on the same time. Pero alam natin, meron mga pagkataon na hindi nangyayari yun. How we wish we will not experience death. But you know, it's given. Sabi nga ng Bible, when you were born, then there's the time to die. So be ready and be prepared. Si King David,
Kung naalala niyo, itong hari na to ay nagkaroon ng isang matinding prayer sa Panginoon. Ano yung prayer niya? Nagkaroon ng sakit ng kanyang anak kay Bathsheba. Yung kanyang anak ay naghihingalo. Sa tindi ng kanyang pagdalamhati, paghirap ng kanyang damdamin, nanalangin siya ng todo-todo sa Panginoon, hindi ho siya kumain, nag-aayuno ho siya. So nakita nung kanyang mga tauhan yun. Sa 2 Samuel, I think chapter 12. So nung makita nung kanyang mga tauhan, yung kanyang matinding pagdalamhati, ang kanyang anak ay matindi yung sakit. Namatay ho yung bata. Kahit ano yung naging panalangin ni David, hindi ho siya tinugon ng Panginoon, namatay yung bata. So, ang naging problema ng mga tauhan niya, sabi niya, paano natin sasabi sa hari ito? Noong yung kanyang anak ay naghihingalo, grabe yung kanyang pagdadalamhati, di lalo na ngayon. Pero si David ay medyo nakadama na something happened. So, nagtanong na ho siya ng directly. Sabi niya sa kanyang assistant, is the child dead? Yes, King David. He's dead. Nagulat ho sila. Kasi na po ang ginawa ni David. Si David ay tumindig, humingi ng pagkain. Nagtanggal siya ng kanyang balbas. At parang biglang-biglang umaliwalas ang kanyang buhay. Naging normal ang kanyang buhay. Sabi ng mga kanyang tao, napakamot ng ulo. Paano nangyari? Mahal na hari, bakit ganyan? Nung yung anak mo ay naghihingalo, hindi ka mapakali, hindi ka mapanuto, hindi ka makakain. Nagwo-worry na kami siya, pero nung marinig mong namatay, bakit ganyan? Ba't bigla kang tumindig? Ba't bigla kang humingi ng pagkain? Ba't parang normal na ang buhay? Well, sabi ni David, wala akong magagawa. Siya ay kinuha na ng Panginoon at ako ay wala nang magagawa doon. But sinabi din ho ni David, but time will come, I will also go with him. Ibig niya sabihin, darating din yung time na siya ay mamamatay. Pero ang puntos niya, sa nakita ko ay ganito, bilang isang lalaki na matindi ang tiwala sa Diyos, sabi niya, no matter what happens, even when death knocks on the door of my life, even when somebody is being taken away from me, sabi po, David, dapat lang ipagdiwang pa rin ang kabutihan ng Diyos sa ating buhay. Hello? Hello? Dapat lang ipagbunyi at laging itaas ang kanyang dakilang pangalan. Actually, meron po ako nakikita na maaring sa aking pananaw ay mali sa maraming panahon na may namamatayan. Yung po bang kinakausap yung patay ng mga, di ba, meron pa nga ako sa mga Facebook, mababasa yung pagka nabalita doon, namatay na si ganon. Bigla merong magpo-post, mamimiss ka namin, June. Pero anyway, see you later on. Sa loob ko, hindi dapat ganun eh. Kasi sa Bible, nakalagay yung ganito. Huwag ho nang kakausapin ang mga patay pag sila namatay na. Sabi po sa Old Testament, sa Book of Deuteronomy, yung hipuin yung patay ay huwag nang gagawin. Kasi pag ginawa mo yun, parang ikaw ay nagiging madumi. Ikaw ay nagiging unclean. And I come to realize, Lord, bakit ganun? Pag namatay, parang ang gusto mong gawin, huwag na intindihin yung patay. And true enough, dahil bakit ho? Kahit meron nung halimbawa may bangkay sa harapan natin, hindi na ho yun yung inyong kamag-anak. Bakit po? Yung tunay na kamag-anak ninyo ay wala na ho doon eh. Ito'y lalagyan lang eh. Ito po ay isa lang vessel. Yung nasa loob nito, yung espiritu na nagmula sa Panginoon, pagka ikaw ay namatay sa ibabaw ng lupa, babalik na yun sa Panginoon kung ikaw ay born again. Pero kung ikaw ay hindi born again, yun ang delikado. Pupunta yun sa kapahamakan. Kaya nga yung sinumang nakalibing o yung nakaburol, ay wala na ho tayong magagawa. Lupa na lang ho yun. Ito pa nga isang issue, nagiging tanong na iba, Pastor, paano kung ipapakremate? Alam nyo, sa totoo lang, sa Bible, wala naman nakalagay kung ang cremation na hindi dapat o nararapat. Ang tingin ko, kasi ang tao, pag siya namatay, ay babalik na siya sa alabok. Yung cremation, pinabilis mo lang yung pagiging alabok eh. Although ang pangit lang ng larawan, ng picture, kasi meron akong yung aking pong kapatid, si Pastor Efren, meron po siyang biyanan. Yung biyanan niya, medyo may edad na, pero nung namatay na ho yun eh. Pero nung buhay pa yun, sabi niya sa kanyang manugang, sa aking kapatid na pastor, Efren, pag ako'y namatay, huwag mo ako'y papakremate. Bakit ho? Ba tayo nyo ng cremation? Masakit yun. Sabi ng kapatid ko, hindi nyo na humararamdaman. Wala na kayong pakaramdam pag kayo ay kinuha na ng Panginoon. Tama ho ba? Wala na yun eh. But nevertheless, sa sinasabi po ng Biblia ganito, there is only one who will live forever and ever. All of us, meron na tayong destination, meron na tayong appointment sa kamatayan. Meron lamang isa na hindi umamatay magpakailanman.
it is God. It is the Lord. At ano po sinasabi ng Bible? Dapat lang. Whatever comes your life, whatever comes your way, praise Him all the days of your life. Praise Him kahit mayroong problema sa buhay. Praise Him kahit mayroong namatay na malapit na iyong kamag-anak. For after all, pakisabi sa iyong katabi, darating din tayo doon. Ang maganda ho, ito po ang importante, at nasuulit-ulitin ho ito, ang maganda ho, dumating man sa atin ang panahon na tayo ay pagpahingayin ng Lord. Alam mo sa buhay mo, ginamit mo ang iyong buhay para siya ay paglingkuran at minahal ng todo-todo. Amen? Remember, money, it's not permanent. It is temporary. All things you have, they are all temporary. Your loved ones, your family, temporary lang ho yun. There's only one thing that is permanent. It is God. And there's only one thing with Him na permanent, eternal life. Na binigay niya sa atin nang tayo tumanggap kay Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Kaya ano dapat nating celebrate? Dapat lang laging celebrate ang pagiging born again. At dapat lang ipagbunyi at ipagdiwang ang Panginoon na nagmahal sa'yo. Alam mo yung asawa mo, po pwedeng magtaksil sa'yo. Yung kaibigan mo, po pwede kang itatwa niyan later on at i-chismis ka pa. Minsan, kahit ikaw ay pastor, may mga members na they will turn their back against you. But do you know? There is only one who is always faithful. It is God. The Lord who loves you so much. Can I hear a big amen? Palakpakan po natin ng Diyos na dakila. Amen. Praise God.